ng ligaw na bala ang isang Australianong mamamahayag habang nagko-cover ng gulo sa Marawi. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Bel, nasa ligtas na pong kalagayan ng mamamahayag, no, na foreign journalist po yan na tinamaan ng ligaw na bala dito mismo sa loob ng compound ng Capitol. Pero nananatili po dito yung mahigpit na seguridad sa paligid ng Marawi City dahilan para mag-alala rin, no, yung ilan nating mga kababayan na meron pong mahal sa buhay na naiipit pa rin sa bakbakan. Katatapos lang mag-interview ng Australian journalist na si Adam Harvey nang bigla itong mapaupo. Tinamaan na pala siya ng ligaw na bala sa leeg habang nasa loob ng compound ng Kapitolyo ng Lanao del Sur, isa dapat sa pinaka-secure na lugar ngayon sa Marawi City. Agad dinala sa infirmary ng Capitol si Harvey, Southeast Asia correspondent ng Australian Broadcasting Corporation. Matapos lapatan ng paunang Lunas, dinala ito sa Amay Pakpak Hospital para ma-x-ray. I'm fine. It's just a nick. I'm just going to get an x-ray to get it checked out. Sa x-ray, makikitang nakatanim pa ang bala sa leeg ni Harvey. Hindi malaking bleeding niya, no? Pagkatapos, apparently, parang medyo superficial yung wound niya. At that particular moment, okay naman siya. Sa impormasyong nakuha ng GMA News, naibiyahe na palabas ng Marawi si Harvey. Sarili daw nitong desisyon na sa ibang syudad na magpa-opera. Dahil narating na ng militar ang ilang pwesto ng Maute, patuloy ang bakbakan ngayon sa 4 na barangay sa sentro ng syudad. Pero nakakarating ang bala hanggang sa Kapitolyo at 103rd Brigade na 2 hanggang 3 kilometro ang layo. Ang sasakyan nga ni Rafi Tima tinamaan din ng ligaw na bala kamakailan. The direction of the bullets coming from the enemy is toward to this area, which include the 103rd Brigade and the Capitol. Malayo siya pero still nasa line of sight. Ang Malacanang, wala pa impormasyon kanina ng tanungin tungkol sa nangyari sa banyagan journalist. Nang hinga ng mensahe para sa media na nagko-cover ngayon sa Marawi, ang sabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, first and foremost, I think they should try to be as objective as possible. That this is basically an action of rebellion. And that they see it along that line, the report along these lines, that they're objective, and that stay out of trouble. kalaunan, nagpahabol ang palasyo ng statement na nagpapaalala sa mga mamamahayag na maging maingat at ligtas sa pagko-cover ng gulo. Sa kabila ng patuloy na bakbakan, sinabi ng lokal na pamahalaan na malapit na matapos ang labanan. Naghahanda ng araw sila para sa muling pagbangon ng syudad. We have recalled employees of the provincial capital whose duties and functions are extremely important in the continuous delivery of government services. Ang kaanak naman ng ilan pang residenteng naiwan sa loob ng lungsod, umaapela ng tulong sa mga otoridad. Nananawagan kami kung may makatulong sa amin na mapuntahan yung father ko. Sana po, meron po. Ang hirap na may naiwanan kayo. Siguro kung kasama namin yung father namin, luluwas na lang po kami ng Manila para makipagsapalaran hanap buhay. Ang hirap po dito. Mel, sa labas naman ng conflict area, no, ang tanging naroroon naman ay bukod sa media, nandun yung pulis at militar at syempre yung mga empleyado ng Kapitolyo at yung mga volunteers. No? Pero ganun pa man lahat ay pinagsabihan ng AFP na doble ingat dahil nga meron pong ganitong mga pangyayari na merong ligaw na bala. Mel? At syempre, kayong mga taga-GMA, ang amin talagang pinagdarasal na lubayan kayo ng hindi makanais-nais dyan sa inyong trabaho. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.